Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay may bagong kama ang ating Disney princess na si Nilush. Ito nga din yung araw na dumalaw ang mga apo ni Lola para magpaalam na aalis na sila. At sakto din ng hapon ay araw ng pagde-deliver ng bagong kama dito sa bahay. Buti na nga lamang at nandyan pa si Yanib at nakatulong ng kanyang amang si Rapi. Babaklasin nga nila yung upuan dito sa bahay para mailabas. At pwede din gawing kama, 4 na taon pa nga lamang nabibili ang upuan na yan at nasira na din agad. At kahit nga may sariling kwarto si Nili ay dyan siya natutulog. Mas gusto niya nga dyan matulog sa salas dahil mas malapit din sa kwarto ni Lola. Kita nyo naman at seryosong seryoso si Nili sa panunood. Ayaw pa nga ipatapon ni Nili ang upuan na yan at sayang daw. At pati nga si Lola ay gusto pang ipatambak dun sa kanilang bodega sa ibaba ng building. At buti na nga lamang at wala nang space kaya naman ang gagawin na lamang ay itatapon na lamang yan. Si Lola nga at si Nili mahilig magtago ng lumang gamit kahit sira na. Yung tipo na pati kaserola na wala ng tangkay at sira na ay pinatatago pa sa akin ni Lola at pwede pa daw magamit. At pati nga mga sirang painitan ng tubig ay ayaw ding ipatapon. Ay gusto pa atang gawing antik para mabenta kay Boss Toyo. Dito nga sa Israel ang mga tao ay madalas magpalit ng gamit kahit hindi pa sira. At dito nga kina Lola kahit sira na ay ayaw pang ipatapon. At kita nyo naman pati nga ang aming carpet na amusin na ay hindi pa mapalitan. Ang kama na yan ay para talaga kay Lola pero dahil maliit at pang single lamang ay ibinigay na nga ni Lola para kay Nili. Bago nga si Lola mabigyan yan ay may napunta dito sa bahay na nag-interview kay Lola. Tinanong ko ano mga kailangan ni Lola, katulad niyang kama, meron din silang wheelchair at upuan kapag naliligo. At yan nga ang unang na-request ni Lola, ang kama, at kahit alam niya na hindi siya makakahiga dyan dahil maliit para sa kanya ay kumuha pa din siya para naman kay Nili. Napakaganda nga ng higaan na yan para sa mga matatanda at gawa din yan sa bakal kaya naman matibay. Ang ganang klase ng kama ay makikita na ginagamit sa mga ospital. Ayan nga tuwang-tuwa si Nili dahil meron siyang bagong kama. Diyan nga lamang din yan ipupwesto sa may sala sa pinag-alisan ng upuan. Mas gusto nga ni Nili na matulog dyan sa salas dahil mas komportable siya at malapit sa kwarto ni Lola. May kasama na nga din yung foam na higaan. Isa pa nga din sa kagandahan ng kama na yan ay safe na safe ang mga matatanda kapag matutulog dahil may harang ang kama. Di kuryente nga din yung kama na yan at pwedeng itaas at ibaba yung parte ng ulo o kaya naman ay sa may paa. At pwede ring itaas at ibaba ang buong kama. Ay nga tinuturo sa akin kung paano paganahin gamit ang remote. Mabilis nga lamang gamitin, sayang nga at ayaw ni Lolang mahiga dyan. Mabilis ko nga lamang sanang maiibangon si Lola kung si Lola ang hihiga dyan. At eto nga't may biglang dumating na Marites, si Aling Esther na aming kapitbahay. At pumasok na nga at gustong makaisyoso. Galing siya sa labas at may nakita daw siyang upuan na itinapon sa labas ay di yun nga ang aming upuan. Nakita niya nga din daw yung nag-deliver ng kama at tinanong niya daw kung saan i-deliver ay di nga daw sa amin sa number 6. O diba kahit saan nga ay hindi mawawala ang Marites. Pero kahit Marites naman yan si Aling Esther ay mabait naman niya na kapitbahay. At yan nga lamang ang bukod tanging kapitbahay namin dito sa building na nakikipag-usap sa akin. At kapag nakikita niya nga ako sa labas ay lagi niya din kinakamusta si Lola at si Nili. At siya din nga ang tagapagbalita kay Lola ng mga nangyayari dito sa aming building. Ay kita nyo naman at sa sobrang Marites ay pati si Lola ay pinasok na sa kwarto. Pero nagpaalam naman siya sa akin na tinanong si Lola kung nasaan daw at ang sabi ko'y nasa kwarto kaya naman sugod na sugod at makikimarites kay Lola. At ayan nga't sumunod pa ang isang Marites na si Nilush at makikisyoso din. Ay talaga namang ayaw ding magpahuli sa Maritesan at talaga namang sumunod pa. Ay nga't ayos na ang napakagandang kama ni Nili at pang matagalan na din yan na magagamit. Tinatanong ko nga si Lola kung may bayad yan at hindi nga din alam ni Lola. Pero sabi ni Lola kung may bayad man yan ay meron yan discount. Ay nga't magkasunod na din na lumabas ang dalawang Marites. At tinatanong nga din sa akin ni Aling Esther kung bakit daw dyan nakapwesto yung kama. Ay wala daw TV kaya naman sabay turo namin ni Nili kung nasaan ang TV at nandun nga sa salas ay hindi pa nakita. Si Aling Esther ay para din yan si Imadora na kapatid ni Lola. Araw-araw din yung nasa galaan at hindi maaari na nakapirme lamang sa bahay. Si Aling Esther ay wala na ding asawa at nautas na din at mag-isa lamang siya sa bahay at meron din siyang PWD na anak pero hindi niya kasama sa bahay. Lalaki ang anak niya at parang special pero nakakapagtrabaho ito. O diba isa din ako Marites at naidaldal ko din sa inyo. Ay nga't nilagyan ko ng cover ang kama ni Nili para pwedeng maupuan. Pinunasan ko nga muna bago ko lagyan pero hindi ko muna inalis ang plastic. Dahil kailangan ko munang bumili ng pang-cover na hindi tatagusan ng wiwi. Kahit nga nakadiaper si Nili ay minsan ay umaawas pa din sa kama. Pero minsan naman ay nagigising siya at napunta siya ng CR. Ay nga't pinaiwan ni Nili yung mga una na sandalan dun sa upuan. Kitkachi Nilush! איזה יופי, זה גבוה, את יודעת, זה גבוה. כן. זה לא נמוך. את מבסוטית? שפטמינה לא יכולה לזכות בזה. לא. רק אני יכולה. יפה מאוד, נילי, תתקדשי!
Ay nga tuwang-tuwa si Nili sa bago niyang kama, siguradong matibay na at hindi masisira. Ay siya, hanggang dito na lamang ang kwento at ako na may magtatapon ng basura na nakuha namin sa kwarto ni Lola. Maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!